Samantala, mga kasapi ng iba't ibang independent groups nagsama-sama para talakayin ang mga reformang dapat pagtuunan ng pansin ng pamahalaan sa nalalabing 2 taon sa termino ni Pangulong Aquino. Ang detalye iyahatid sa atin ni Sweden Velado. Walang iwanan sa tuwid na daan. Ito ang tema ng isinagawang pagpupulong ng koalisyon ng mamamayan para sa reforma o kompre sa lungsod Quezon. Layo ng programa na bigyan ng pagtatasa ang performance ni Pangulong Aquino upang malaman kung natutupad ba nito ang mga ipinangako niya sa kanyang mga boss. Kaugnay niyan, tinukoy din ang mga reforma at proyekto ng presidente na dapat pagtuunan ng pansin sa nalalabing 2 taon ng kanyang panunungkulan tulad ng Freedom of Information o FOI Bill sa ilalim ng Governance and Anti-Corruption Cluster. Gusto naming tignan kung yung pinangako ni Pinoy nung nangangampanya siya, yung social contract, alin ba dito sa mga ito ang natupad, tinutupad, o hindi pa ginagawa. At gusto naming ipaabot sa presidente na itong huling 2 taon, ito yung mga pinakakailangan na ayusin. We believe that although many reforms have begun, and we are grateful for that, we believe that being proactive citizens will help spur on the reforms, and we want to make them institutional. Kabilang sa mga nakilahok sa workshop ng Kompre ang may 400 individual at leader mula sa iba't ibang pribado at publikong organisasyon. We feel that it is more participatory, to hear more voices than for people to be, let's say, at a rally where you listen to one speaker and then after that you go home. We plan that we will do this in the regional level. This is national, by the way. All these 400 participants come from Luzon, Visayas, and Mindanao. Dinaluhan din ng ilang miyembro ng gabinete tulad nila DILG Secretary Mar Rojas, DSWD Secretary Dinky Soliman, Presidential Spokesperson Secretary Edwin Lacerda at DOTC Secretary June Abaya ang programa. Sa isang maikling mensahe, ipinaabot naman ni Lacerda na maipatutupad ang FOI law bago matapos ang termino ni Pangulong Aquino, habang tiniyak naman ni Abaya na nananatiling ligtas na sakyan ng MRT3 at puspusan ang DOTC sa pagsasaayos ng railways, paliparan at pantalan sa bansa. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Sweden Velado.